Char! Hello mga kababayan, this is Brian. You are watching again short vlog. Our today's short episode, ayan, we're still here in Vienna guys, and samahan niyo po ako papunta ngayon sa ating Philippine Embassy dito sa Vienna. Yeah, so ang ating main agenda for today ay mag-renew ng ating passport. So I will share with you yung mga magiging experience ko, yung mga requirements, at kung ano yung mga dapat yung ihanda bago kayo magpa-renew ng inyong passport. So, yun talaga yung main purpose. Bakit ako nagpunta ng Vienna? Para magpa-renew ng passport. Oo. Kasi, kailangan ko ng 3 years na kasi yung validity ng TRC ko sa Croatia. But, aabutan kasi ako ng expiration noon. Nung aking TRC tsaka nung passport. So, dehado siya. Ang advice sa akin ng amo ko, mag-renew ako ng passport para tuloy-tuloy na. Dahil ayaw na niya mamoblema pa ako. Oo. Tsaka aware din siya na gusto ko na rin umuwi for vacation sa Pilipinas. Bakasyon lang daw. Oo, bakasyon lang daw. Oo. And alam naman niya kung ilang taon na akong di umuwi sa atin. So, yun. Napag-usapan na namin yan. But sa ngayon, sabi niya sa akin, ayusin mo muna yung passport mo. And then, kapag patapos na ulit yung season, pag-uusapan naman natin yung bakasyon mo kung uuwi ka ba ng Pilipinas for vacation. Okay? Ayan, so samahan nyo ako sa ating magiging topic for today. Again, short vlog lang to, ha? But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 14,000 subscribers. Maraming salamat po sa mga nanonood, sa mga nag-support ng mga uploads natin. Yeah, maraming salamat. So, ang appointment ko po sa embassy ay alas 10. So, dapat 15 to 30 minutes andun na ako. Oo. And, kailangan po natin ng personal appearance sa pagpaparenew ng passport. But, pwede po kayong mag-process by email ng contract verification. Yun yung pwede. By email ng contract verification. Pero kailangan nyo pong pumunta ng Vienna. Kung wala silang outreach program sa Zagreb, pupunta kayo ng Vienna for your renewal. No. So, yun. Mamaya, i-explain ko sa inyo yung mga requirements, but mag-aayos muna ako guys. So, from here sa hotel, magte-train lang tayo, then lakad, ayun na, nasa embassy na tayo. No, so mag-aayos lang ako. Oo, ito lang suot ko, another polo shirt na naman, tsaka itong ating sweater, oo. And, yun, mag-aayos lang ako guys, then balik ako kay mamaya. See you! Okay guys, ayan. Oo, malapit na tayo sa ating embassy dito sa Vienna. At ang lakas makaayala nito. Oo, tingnan nyo ang lugar. City Center. Yes. So, babalitan ko kay mamaya kung ano mangyayari sa ating renewal. So, ano na lang ako, 7 minutes na lakad. Nasa embassy na tayo. Again guys, kailangan nyo ng appointment kung paparenew kayo ng passport. And abangan nyo after ng vlog na to kung saan naman tayo pupunta next. Susulitin natin ang ating bakasyon. But kailangan natin magpa-renew ng passport. Okay? So maglalakad lang muna ako. And then after nun, chika-chika tayo mamaya after ng renewal. Okay. Okay guys, we're now here in Aras Tower. And ito na, Embassy of the Philippines Migrant Workers Office. Papasok tayo sa loob. Mag-renew muna tayo ng passport. Okay, I'll be right back guys. Okay guys, ayan. So, we're now here outside ng Aras Tower, Philippine Embassy natin. Yes, dito sa Vienna. And kakatapos ko lang po mag-renew ng ating pasaporte. Yeah, so ano yung mga ginawa ko. But before that guys, gusto ko lang po sana i-extend yung pasasalamat again sa mga staff po ng Philippine Embassy natin dito sa Vienna. Super duper accommodating, apakababait po. Ayan, maraming salamat po sa assistance mga ma'am and sir sa pagsagot po ng mga katanungan ko. Maraming salamat po. Okay, so kung kayo guys ay nagpaparenew ng passport, actually kasi ang expiration ng passport ko ay kailan ba? December 2028. Okay.
Kaso, dehado kasi yung validity ng TRC ko. So, di ba 3 years na nga ako nun. So, kailangan ko mag-renew ng passport para talaga dire-diretso na yung extension ko ng TRC sa Croatia, which is yun yung advice sa akin ng amo ko. So, yun, tinanong lang nila ako nun. Sasabi ko, okay lang po ba talaga yung ma'am? Okay lang daw, lang problema. Ganun. So, I will put on my screen yung mga list of requirements na dapat nyong ihanda. Yes, kung kayo po ay may plano magpa-renew ng inyong passport. But, hindi ko kasi sure guys kung hanggang kailan yung validity, kung kailan kayo dapat mag-renew. Depende siguro po sa reason kung bakit kayo mag-renew ng passport, which is ako naman talaga ay kailangan ko for my residency sa Croatia. Yes, and then nagbabayad kayo ng 60 euros, yes, for processing, and yung 12 euros for delivery, if I'm not mistaken. Yeah, tapos magdala kayo ng mali na brown envelope kung saan po ilalagay ang inyong passport, and then sa brown envelope ay susulat ninyo ang pangalan ninyo, exact address with your postal code kung saan kayo nakatira, kung saan po i-deliver ang inyong passport. Yes, so ganun lang. Ang appointment ko is 10:30. Natapos ako nang wala pang 11. 30 minutes lang supposed to be yung whole process, but wala pa akong 30 minutes, natapos na ako. And yun lang naman. So ang delivery sa akin ng passport ko per advice ay mga May. Pero aabisuhan naman daw nila ako kung for releasing na yung passport ko. Binigyan nila ako ng email kung saan pwede mag-follow up. Ayun, so I will also include that sa ating screen, no? So ayun, yun lang. Yeah, Philippine passport renewal ang ating content for today, and I hope na kayo ay nagkaroon ng idea kung saan or kung paano mag-renew ng passport sa ating embahada dito sa Vienna. Ayan ang Ares Tower guys, napakataas, 20th floor. 20th floor doon sa ang office ng ating Philippine Embassy. No, so yun lang. I hope nagkaroon kayo ng idea sa ating short vlog for today. If you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang. Malay nyo, yan ang ating maging next content sa ating channel. Again, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa ating videos na ina-upload. And yun, nagka-travel tayo, abangan nyo mga next upload natin kung saan naman tayo pupunta. Yes, so good luck mga kababayan, and see you soon in Croatia. Ciao! Anong magagawa?